أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang aking presentasyon ay patungkol sa mga teritoryong napaloob o sakop ng Sultanato ng Maguindanao. Ang sakop o teritoryo ng Sultanato ng Maguindanao ay napakalawak sa panahong ito ay pinamumunuan ni Sultan Kudarat noong 1619 hanggang 1771, lalo na noong huling 25 taong nakakalipas. Ayon kay Dr. Cesar Adib Majul, isang author of The Authoritative Muslim in the Philippines, kanya itong nilarawan ang lawak ng sakop ng pinamumunuan ng sultanato. Mula coastal area or dalampasigan ng Zamboanga hanggang karagatang sakop at napapalibutan ng kalupaan ng Davao ay napasailalim sa pangangalaga ng pamunuan ng sultanato ng Maguindanao. Si Sultan Kudarat ay kinilala bilang the Paramount Lord of the Pulangi. Ang sakop ng kanyang impluwensya ay lumawak at lumaganap sa Iranon at Maranao Territory, at maging ang Bukidnon at Butuan sa bandang norte ng Mindanao ay naabot din ng kanyang pamunuan. Maging ang Sangil at Sarangani ay naabot din nito, maliban na lamang sa mga lugar tulad ng Dapitan, Caraga at ang lugar kung saan tinawag na Butuan at Cagayan de Oro cities sa kasalukuyan. Halos ang lahat ng naninirahan sa kalupaan ng Mindanao ay tinanggap si Sultan Kudarat at kinilala bilang supremo. Sa Bukidnon hanggang taong 1948, ang mga munisipalidad ng bayan ng Pangantukan at Talatag ay mayroon at marami ang naninirahang mga Muslim. Ang mga ito ay Maranao, datapwat ang mga bayang ito ay matatagpuan sa Lanao del Sur Bukidnon border. Meron ding nakapagsabi na ang pinakamalayong Muslim outpost in Bukidnon in the 19th century ay natagpuan sa Mulita River, ang border sa pagitan ng Bukidnon at Cotabato. Ang mga mangangalakal na Muslim, karaniwang mga Maguindanao. Sila ay pumaroon sa kailaliman ng progresibong bayan ng Bukidnon upang mangalakal at hindi upang kolektahin anumang yaman meron ang lugar, bilang tax, proteksyon o ano paman. Ang mga tribo ng Muslim na napasailalim sa pamumuno ng Sultanato ng Maguindanao ay ang mga Maguindanao, Maranao, Iranon at Sangil. Ang Kalagan of the Davao Gulf area sa kalaunan ay naging mga Muslim lamang noong ika-19 na siglo. Maging ang mga non-Muslim tribes tulad ng tribong Subanon sa Zamboanga, ang tribong Tiruray, Obo, Tiboli, Blaan at Manobo ng Cotabato area, ang Bagobo, Blaan, Tagakaulo, Ata, Mandaya at Mansaka at Manobo ng Davao Region, at ang Bukidnon at Higawnon in the Bukidnon border as well as Iligan ay napasailalim din sa pamunuan ng Sultanato ng Maguindanao. Wala ding nakasaad mula sa pag-aaral kung paano natapos ang pamunuan ng Sultanato ng Sulu at kung kailan nagsimulang masakop ito ng Sultanato ng Maguindanao. Ang pag-atake ng mga Espanyol sa lupang sinilangan ng Mindanao ay nagdulot ng labis na pagkasira sa Sultanato ng Maguindanao. Pinasag nito ang nagkakaisang sultanato sa panahon ni Sultan Kudarat at nagkawatak-watak ito, at dito nga nabuo ang mga sultanato ng Maguindanao, katulad ng Sultan Buayan, Kabuntalan at Ganasi.
maging ang mga teritoryong nagkaisa sa panahon ng pamumuno ni Sultan Kudarat ay labis ding nagkawatak-watak. Nang mabuo ang mga sultanato sa Maguindanao, ay nagkanya-kanya na ang mga sultan sa kani-kanilang teritoryong pinamumunuan. Noong taong 1846, the Davao Gulf area ay ibinigay ng Maguindanao Sultan ang kontrol at pamumuno sa mga Espanyol. Sa mga sumunod na taon ay ipinadala ng Gobernador General si Jose Oyangurin at tuluyan ngang isinagawa ang pananakop sa lugar. Nagsimula sa pagkalupig kay Dato Bago at sa katulad ding taon, ang Sibugay at Piasungan areas sa Zamboanga ay isinuko at ibinigay din ng parehong sultan ang kontrol at pamumuno sa mga Espanyol. Sa unang 3 dekada ng ika-17 siglo, nalupig ng mga Espanyol ang pamunuan ni Sultan Kudarat at naagaw mula sa kanya ang kontrol at pamumuno sa mga nasasakupan nito. Partikular ang bayan ng Cagayan de Oro at Agusan, maging ang Surigao at Iligan ay napinsala din ng malawakang pananakop ng mga Espanyol. Spanish colonial control. Noong 1749, nagkaroon sila ng mahigit 4,637 tributaries at 20,560 buhay sa Surigao at Misamis. Sa taon namang 1778, nagkaroon sila ng 5,164 na tributaries at 30,904 na buhay sa Bislig, Tantag, Surigao, Butuan, Camiguin, Cagayan, Iligan, Misamis, Dapitan, Lubungan, Bayog, Pinagyan at Zamboanga. Sa taon namang 1861 ay nagkaroon sila ng 56,655 at kalahating tributes at 125,861 buhay sa Davao, Bislig, Tantag, Kantilan, Higakit, Dinagat, Surigao, Mainit, Kabuntog, Kakob, Linaw, Talacogon, Butuan, Balingasag, Hasaan, Cagavan, Ipunan, Iligan, Misamis, Dapitan, Camines, Lubungan, Mambahaw, Katarman, Mahinog, Sagay, Polyok, Zamboanga at Isabela sa Basilan. Ang lahat ng mga tributaries na ito ay Lumadnon converts. Ang pananakop naman ng mga Amerikano ay nagdulot din ng pagkawala ng mga natitirang teritoryong nasasakupan ng sultanato noong taong 1878. Sa kabila ng ito ay napapaloob sa treaty o kasunduan ng Paris na ang mga teritoryong ito ay bahagi ng teritoryo ng Maguindanao, kung saan ito ay inalis at nawalan ng saysay sa tulong na rin ng aktibong partisipasyon mula din sa liderato ng Maguindanao. Si Dato Piang ay sumuko sa pamunuan ng mga Amerikano at naging aktibo at parte sa paglaban ng mga ito sa mga oposisyong grupo ng bagitong si Dato Ali at ang iba pang mga kaalyado nito. Si Dato Piang din ang naging instrumento ng mga Amerikano
sa pagbubukas ng the first 5 agricultural colonies in Pikit, Pagalungan, and Glan, kung saan nagdulot ito ng madaliang pagsasagawa ng daan upang dumami ang bilang ng mga dayuhang tumira sa ating lupang sinilangan, at ang mga dayuhang ito ay ang mga Kristiyanong Filipino. Kanilang inakop ang mga lugar sa Cotabato, ang North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat at South Cotabato. Bago ang taong 1939 o ang Second World War, ay mas lalong dumami ang bilang ng mga dayuhang imbestor at nakitira sa kalupaan ng Mindanao. Ang karamihan sa mga ito ay ang mga Amerikano at Hapon. Sila ay patuloy na dumadami sa kalupaan ng Davao. Ang mga Hapon ay umabot ang kanilang bilang sa mahigit 20,000 residente sa taong 1941. Ganon din ang Lanao Norte at ang dalampasigan ng Zamboanga ay nabuksan din para sa mga dayuhang nakitira sa ating kalupaan. Lingid sa kaalaman ng mga Kristiyanong Filipino na sila'y ginamit lamang ng mga Amerikano, ang pagpapatira sa kanila ng mga ito sa ating lupang sinilangan ay kabilang sa mga estratehiya ng mga Kano upang mapanalunan ang kontrol sa ating kalupaan mula sa mga Moro at impluwensyahan upang maging Filipino. Maliban na lamang sa pagbabago ng liderato mula sa mga Amerikano at pumalit ang mga Filipino at ang mga patakaran at programa ng gobyerno na inisyatibo ng mga Amerikano. Higit sa lahat, ang estado ng politika sa mga Muslim at ang mga lumadnon at ang kanilang ancestral domain ay nanatili pagkatapos ng taong 1948. Isa itong konkretong patunay ng neo-colonial status ng Republika. Ang pananatili ng mga Muslim at non-Muslim tribes sa kanilang ancestral lands ay hindi nawala, ngunit ang paglobo ng bilang ng mga dayuhang Filipino ay nagdulot ng pagkawala ng ating karapatan mamuno sa ating sariling lupa, dahil na rin sa liit ng bilang natin at paghina ng ating puwersa. Noong taong 1948, tanging ang Lanao at ang iba pang probinsya sa Maguindanao ay napanatili ang dami ng populasyon ng mga Muslim. Napagtagumpayan din ng tribong lumadnon ang pagdomina sa kanilang mga nasasakupang lugar sa kabila ng pagdami ng mga dayuhang kumubkob sa ating lupang sinilangan.